Kung napapansin nyo dun sa mga previous lesson natin, kapag nag issue kayo ng shares, anong entry nyo? Debit kayo ng cash, credit kayo ng ordinary share capital. Diba? Agad-agad nagde-debit kayo ng cash kasi may nare-receive kayong pera. Ibig sabihin, nung binenta niyo yung shares, agad-agad nagbayad yung customer or yung shareholder, yung bumili. Pero may mga times kasi na yung isang shareholder is bumibili siya ng shares pero hindi niya binabayaran agad. Ibig sabihin, lumalabas na parang inuutang niya yung shares. So, kapag ganon, ang tawag doon sa mga ganong pangyayari, sa mga ganong transaction is ito, yung sale of share capital on a subscription basis. Pag subscription, ibig sabihin, bumibili ka ng shares, pero hindi mo pa siya babayaran ngayon. Babayaran mo siya sa future. Ang lumalabas, parang inuutang mo siya. Ang tawag doon sa mga taong nangungutang ng shares is subscriber. Ayan. Sabi, nagsusubscribe lang sila doon sa shares. Tapos, magiging shareholder lang sila, matatawag lang silang shareholder kapag fully paid na nila yung shares na sinubscribe nila. Okay? Ang tawag naman doon sa shares na sinubscribe nila is subscribe share capital. Hindi pa siya issued kasi nga hindi pa siya fully paid. Magiging issued lang siya kapag fully paid na siya nung subscriber. And hindi rin ibibigay sa'yo yung share certificate hanggat hindi mo na babayaran ng buo yung sinubscribe mong shares. Kasi kapag binigay na sa'yo agad yung share certificate, edi parang mawawalan ka na ng motivation magbayad. So ginagawa nila yon para ikaw bilang subscriber is bayaran mo na agad yung shares mo, yung sinubscribe mong shares, yung utang mo. Yan. So, eto, basahin natin yung definition na. Subscription is a contract between a subscriber, yung buyer of share capital, and a corporation, yung seller or issue of share capital, whereby the former, itong subscriber, purchases shares of stock of the latter, ng corporation, with the payment to be made at a later date. So, next time pa siya magbabayad, hindi agad-agad. So the corporation issues the corresponding stock certificate upon full payment of the subscription. This practice is a means of encouraging subscribers to pay their unpaid subscription on time. Yung sale ng share capital on a subscription basis is merong tatlong involved na transaction. Siyempre, una, kapag na-receive mo yung subscription. Pangalawa, kapag yan, nagbayad siya, and pangatlo kapag fully paid na yung shares. So, paano yun? Actually, para lang din siyang issuance ng share in cash. Di ba? Kaso nga lang, mentas na cash yung entry nyo, dito muna tayo sa sa subscription. Sige, dito muna tayo sa unang transaction. Di ba? Unang transaction is yung nag-subscribe, yung subscriber. Ibig sabihin, nangutang sila ng shares. So, sa una, anong ide-debit mo? 'Di ba kapag in cash, ang debit natin is cash kasi may na-receive tayong pera. Kaso dito sa subscription, wala naman tayong na-receive na pera. Inutang nung tao yung shares. So, ang entry natin is receivable, ang debit natin. So, subscription, receivable yung debit. Credit natin is subscribe, share, capital. So, hindi natin pwedeng gamitin tong ordinary share capital kasi ito, pang-issued shares lang to. Dito, hindi pa issued yung shares kasi kailan siya may issue? Kapag nabayaran na ng buo.
So, makita nyo, compare natin ha. Yung debit mo dito, cash, kasi ang na-receive mo pera. Dito, ang debit mo is subscription receivable or receivable kasi utang siya. Hindi tayo naka-receive ng pera. Ang credit mo naman is subscribe share capital kasi inuutang pa lang yung share. Hindi pa natin siya pwedeng i-issue. Diba? Yan yung subscription. Tapos, kapag naman nagbayad siya, halimbawa, di ba, syempre utang yon, pwedeng hulug-hulugan niya. So, halimbawa, naghulog siya, hindi ko alam ba't kumikibot to, nagbiblink. Okay, so, halimbawa, nagbayad siya. So, parang ano lang, sa basic accounting, paano ba yung entry pa nagbabayad ng utang? So, debit ka ng cash, syempre, naka-receive ka ng pera eh, and credit ka ng subscription, ay credit ka ng subscription receivable. Parang ano lang, pag collection ng pautang mo. So, ganyan lang yung entry. And then yung pangatlong transaction is yung full payment na. Halimbawa, babayaran niya na ng buo. So, ganun ulit. Anong unang entry? Since nagbayad siya, debit ka ng cash and credit ka ng subscription receivable. Tapos, di ba, ang sabi ko nga, kapag fully paid na yung subscribe shares, dun pa lang natin siya i-issue. So, debit tayo ng subscribe, share capital, and credit kayo ng ordinary share capital. Ito kapag ordinary, pwede rin siyang maging preference share capital. Ganun yung entry. Okay? Ito, tong issuance ng shares, automatic na siyang i-entry nyo upon full payment. Kahit hindi sinabi sa problem na i-issue yung shares, basta fully paid na siya, automatic, i-entry nyo na to, okay? Bali kapag full payment, agad-agad, dalawa yung entry nyo. Isang receipt ng cash, isang issuance ng shares. Okay, madali lang, no? So kung napansin nyo, dito, dinebit natin yung subscribe share capital. Eh di ba ang entry niya dito sa una is credit. So kung yung kinredit mo, dinebit mo dito, edi magiging zero na yung balance niya. So, kapag zero yung balance, ibig sabihin, wala na siyang utang na shares. Wala na siyang utang sa'yo. Okay?